Ang iyong 30s ay isa sa pinakamalagang dekada pagdating sa iyong pera dahil ang mga financial decisions na gagawin mo ngayon ang magdidikta kung gaano ka magiging komportable sa iyong 40s, 50s at maging sa retirement. At bilang nasa 30s din ako, ito ang 5 financial goals na sa tingin ko ay dapat mong maabot sa iyong 30s. Ito ang una, pataasin ang earning power. Sa dekada na ito, posibleng mas dumami na ang responsibilidad mo. Baka magpapakasal ka na, may pamilya na, bibili na ng bahay at iba pang malalaking gastusin. Kaya sa halip na puro pagtitipid lang ang isipin mo, mas importante ring pataasin ang earning power mo. Mas maganda pa rin naman na na-enjoy mo ang bunga ng pinaghihirapan mo sa halip na puro ka lang tipid. Gusto ko ring i-emphasize na unahin mong palakihin ang active income mo. Ito yung income na nanggagaling sa iyong trabaho o pwede rin sa negosyo. Ito yung unscalable income na tinitrade mo gamit ang iyong pagod, effort at oras. Pero dito ka muna mag-focus dahil ito ang pinakamabilis na paraan para lumaki ang ipon at investments mo. Oo, maganda naman ang passive income. Pero sa stage na ito ng buhay mo, mas realistic na targetin mo ng madagdagan ng 5,000 pesos ang sweldo mo bawat buwan sa pamamagitan ng active income kaysa piliting kumita agad ng 5,000 pesos na passive income na kadalasan ay nangangailangan ng malaking kapital, mahabang panahon o matinding setup. Kaya invest in yourself, mag-upskill, kumuha ng trainings at certifications at matuto ng mga high income skills na mataas ang value sa market. Kung may opportunity para ma-promote, lumipat ng kumpanya, may pag-negotiate ng mas mataas na sahod, o kahit mga ibang bansa para sa mas magandang kita, pag-isipan mo rin. Sa 30s, isa sa pinakamagandang investment na pwede mong gawin ay ang kakayahan mong kumita ng mas malaki. Number 2, bumuo ng financial safety net. Kung kanina ang topic natin ay opensa, ngayon naman depensa tayo. Maraming nasa 30s ang okay naman ang sweldo, pero isang emergency lang ay nauwi agad sa utang dahil wala silang financial safety net. Kaya habang tumataas ang income mo, siguraduhin mo ring tumataas ang ipon mo. Magtabi ng porsyento ng sahod mo. It could be 20% o kahit fixed amount kada buwan. Mas maganda pa kung meron kang automatic transfer papunta sa hiwalay na savings account pagdating ng sahod para hindi ka na matuksong gastusin ito. Isa pa, huwag mong kalimutan ang emergency fund. Ideally, dapat meron kang 3 to 6 months worth ng iyong average monthly expenses. At kung gusto mo ng dagdag na peace of mind, pwede mo pa itong palakihin hanggang 1 year. Puno ng surprises ang buhay natin. Pwede ka mawalan ng trabaho, magkasakit, maaksidente, o magkaroon ng biglaang gastos sa bahay o sa sasakyan mo. Kapag may emergency fund ka, hindi mo kailangang umutang kapag may nangyaring hindi inaasahan. Pwede mo ring ilagay yan sa mga digital banks like Maribank, BPI Todo Savings, Maya, GoTime, at iba pa para sa mas mataas na interest per annum na around 3 to 15% yan as of this recording. Depende rin sa promo. Bukod dito, pag-isipan mo rin ng HMO, health insurance o life insurance. Depende sa sitwasyon mo ngayon. Insurance only na lang. Huwag na yung may halo pang investment para hindi nakakalito. Kung may libre nito sa kumpanya mo, kunin mo na. At kung ikaw ang breadwinner o may pamilya ka na, mas nagiging importante ang pagkakaroon ng tamang proteksyon. Number 3, bayaran lahat ng consumer debt. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming nasa 30s ang hirap pa rin makaipon ay dahil sa consumer debt. Habang tumatas ang income mo, tumatas din ang tukso na bumili ng bagong iPhone, latest gadgets, luxury na gamit, o iba pang luho para lang makasabay sa uso. At hindi ka mahuli sa binibili ng mga kaibigan at katrabaho mo. Wala namang masama kung gusto mong bigyan ng reward ang sarili mo. Ang problema kung uutang ka pa para sa mga bagay na hindi mo naman talaga afford. Kaya unahin mong bayaran ng mga high interest debts tulad ng sa credit cards, online lending apps, buy now pay later services at iba pang consumer loans. At habang tumatas ang sweldo mo, mag-ingat din sa lifestyle inflation. Hindi porket tumaas ang kita mo, ay kailangan ding tumaas ang gastos mo. Practice delayed gratification. Kung gusto mo talagang isang bagay,
pag-ipunan mo muna o hintayin ang sale at promos para mas makatipid ka pa. Kapag mas kaunti ang napupunta sa pambayad ng utang, mas marami kang maitatabing pera at magagamit ito for better opportunities. At para mas lumaki pa ang perang pumapasok sa iyo bawat buwan, ito naman ang susunod. Number 4, dagdagan ang sources of income. Kung employee ka ngayon, malamang ang sweldo mo ang pangunahing source of income mo. Pero sa 30s, magandang goal na magkaroon ka ng dalawa o higit pang source of income. Bakit? Kasi paano kung matanggal ka sa trabaho, ma-lay off ka, o magkaroon ng problema sa main source of income mo? Hindi ba mas panatag ka kung may iba ka pang source of income bukod dyan? Pero hindi naman kailangang sabay-sabay ang gagawin mo. Pwede kang magsimula sa isa. Pumili ka lang ng alam at kaya mong gawin. Pwede nga sumubok ng side hustle. Magbenta ng produkto online. Buy and sell. Mag-offer ng services. Magturo ng skill na alam mo. Gumawa ng content. O magsimula ng maliit na home-based business na kayang gawin habang may trabaho ka pa. Hindi ito magiging madali, pero hindi rin kailangan ng napakalaking puhunan para makapagsimula ka. Ang importante, may isa ka pang source of income bukod sa sweldo mo. At para magkaroon ka pa ng isa pang way para kumita ng pera over time nang hindi nakadepende sa active income mo, abangan itong susunod. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakit na rin ang notification bell. Salamat! Number 5, simulang mag-invest ng pera. Sabi nga sa quote, "The best time to invest was yesterday. The second best time to invest is today." Kung hindi mo man ito nasimula nung 20s mo, huwag mo nang ipagpaliban ngayong nasa 30s ka na. Habang tumataas ang income mo, dapat hindi lang nakatambak ang sobra mong pera sa savings account. Bukod sa pagtatrabaho mo para sa pera, dapat ang pera mo rin ay nagtatrabaho para sa'yo. Kapag puro traditional savings account lang ang lagay ng pera mo sa loob ng maraming taon, posible ring mabawasan ang buying power nito dahil sa inflation. Sa ngayon, marami ng paraan para mapalago ang pera mo, depende sa risk tolerance mo. Kung gusto mo ng lower risk at may potential na mas mataas ang returns kaysa sa regular savings account, habang nakatambak lang ang pera mo, nandyan ang digital banks na na-mention natin kanina, time deposits, MP2 at bonds. Kung mid to high risk naman, pwede mo aralin at subukan ang mutual funds, REITs, stocks at ETFs. At habang mas maga kang nagsisimula, mas marami ring oras na mag-compound ang investments mo. Hindi rin masamang magsimula ng maghanda at magplano para sa retirement habang nasa 30s ka pa lang. Kaya kung gusto mong matuto kung paano magsimula, kahit 10,000 pesos lang na budget, may video akong ilalagay sa end screen. At dahil nandito ka pa, may isa pa akong bonus tip na madalas makalimutan ng mga nasa 30s. Number 6, mag-invest sa sarili at kalusugan. Sa iyong 30s, huwag mong kalimutang mag-invest sa pinakamahalagang asset mo, ang sarili mo. Habang abala tayo sa paghahanap ng mas malaking kita at pagpapalago ng investments, minsan nakakalimutan nating alagaan ang katawan at isip natin. Maglaan ka pa rin ng oras para matuto ng bagong skills, magbasa, mag-training, at patuloy na mag-improve sa karir o sa negosyo mo. Pero huwag din pabayaan ang kalusugan mo. Mag-exercise, maglakad, mag-running, mag-bike, mag-gym, kumain ng maayos at siguraduhin sapat ang pahinga at tulog mo. Dahil sa huli, wala ring silbi ang milyon-milyong ipon at investments kung hindi mo naman ito may enjoy dahil meron ka ng sakit. Ang goal natin ay magkaroon ng mahabang panahon para ma-enjoy ang perang pinaghirapan nating buuin kasama ang mga taong mahal natin sa buhay. At since nasa 30s din ako ngayon, ito rin mismo ang mga financial goals na gusto kong ma-maintain at ma-achieve. Pero alam kong hindi naman tayo pare-pareho ng sitwasyon. May nasa 20s pa lang, may nasa 30s, 40s, 50s, at iba-iba rin tayo ng responsibilities at financial journey. May kakasimula pa lang mag-ipon, may nagsisimula ng mag-invest, at meron ding nakabot na sa ilan sa mga milestones na napag-usapan natin. Kaya wag mong ikumpara ang sarili mo sa ibang tao.
hindi pare-pareho ang timeline natin. Kung feeling mong nahuli ka na, tandaan mo na mas mabuti nang magsimula ngayon kaysa hindi magsimula kailanman. Kahit maliit lang ang maipon o ma-invest mo sa simula, ang importante ay tuloy-tuloy kang umuusad. Sana nakatulong sa iyo ang video na ito at nabigyan ka ng mga ideas, motivation at gabay para mas maayos mo ang iyong finances ngayon at sa mga susunod na taon. At kung gusto mo subukan yung mga digital banks na nabanggit natin kanina, may mga details ako na nilagay sa description kung gusto mong i-check. Option na lang to kung trip mo. At kung gusto mong malaman kung paano magkaroon ng passive income kahit sa 10k na budget, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.